Guys, dalawang matinding laban pa ang haharapin ng Barangay Ginebra sa pagtatapos ng elimination round. Nakasalalay sa mga larong ito kung sasalta ba sila sa top 4 na makakakuha ng twice to beat bonus. Isa sa mga tinitingnan ng Ginebra coaching staff na magiging susi para makuha ang twice to beat bonus ay si Christian Standhardinger. Kung maibabalik daw ni Sista ang laro nito tulad noong nakaraang Governor's Cup, magiging madali ang daan para sa Barangay Ginebra. Samantala, susubukan ng talk and text na makaligtas sa panganib ng elimination mamaya sa pakikipagharap nila sa Rain or Shine. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, parehong nasa ika-7 pwesto ang Talk and Text at ang Rain or Shine sa team standings. At mabayang alas 8 ng gabi, maghaharap sila para patatagin ang kampanya ngayong Commissioner's Cup. Pagkatapos pagharian ang nakaraang Governor's Cup sa pagsisimula ng Season 48 Commissioner's Cup, ay sinalubong agad ng mga problema ang kupunan ni Coach Jojo Lastimosa. Marami silang injury, may player na ayaw maglaro dahil dinidemand ang halos buong sweldo ng kanilang mga star player, na pinatindi pa ng injuring dumapo kay Randy Hollis Jefferson, ang import na nagbigay sa kanila ng championship sa nakaraang Governor's Cup. Aminin natin, hindi singhusay si Ralier ng nakababatang Jefferson. And although naglalaro na si Ralier para sa Talk and Text sa East Asia Super League, hindi pa rin ito gamay ang sistema ni Coach Jolas. Galing sila sa talo laban sa Ginebra noong araw ng Pasko. Sa kabilang banda, rumatsyada naman ang 4 na magkakasunod na panalo ang Rain or Shine mula nang dumating ang bago nilang import. Ang mananalo mamaya sa kanilang bakbakan ay magkakaroon ng manipis na cushion upang makaiwas sa early elimination. Although galing sa talo ang Talk and Text, sa huli nitong laro ay hindi pwedeng magkampante ang tropa ni Coach Yang Yao. Kahit walang import ang TNT na makipagbakbakan sa Ginebra ay hindi basta-basta nagpatalo ang mga bataan ni Coach Jolas. Pinahirapan nila ang kumpletong roster ng Gin Kings kahit nga naroon pa si Tony Bishop. Bilib na bilib si Coach Tim Cone sa napakagandang performance ng TNT star player na si Calvin Oftana, na isa rin sa mga gilas player niya na nakasungkit ng gold medal sa Hangzhou, China. Kung gusto ng ROS na malakdawan ang Talk and Text mamaya, dapat nilang malimitahan o mapusasan ang number 1 offensive player ngayon ng tropang Giga. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Hanggang ngayon na matatapos na ang elimination stage ay marami pa rin ang mga fans na patuloy na nananawagan sa Ginebra na patalsikin na si Tony Bishop bilang import. Ngunit parang walang naririnig si Coach Tim Cone. Reklamo ng mga fans, hindi raw talaga kayang bitbitin ni Tony Bishop ang Ginebra. Malayo raw talaga kay Justin Brownlee. Ngunit para kay Coach Tim Cone at sa buong coaching staff ng Ginebra, hindi lang ang import ang dapat magdala sa isang team. Kailangan ding magtrabaho ang mga locals. Katwiran ng coaching staff, may sapat silang manpower upang tapatan ang mga best player ng ibang team. Hanggang ngayon nasa alanganin pa rin ang posisyon ng Barangay Ginebra. Wala pang katiyakan kung papasok ba sila sa top 4 upang makakuha ng twice to beat bonus. Sobrang importante ang twice to beat bonus dahil doble ang chance ng team na makakasalta sila sa semis. Nagkakaisa ang Ginebra coaching staff na malaki ang kanilang chance na makasungkit ng twice to beat kung maibabalik ni Christian Standhardinger ang dating laro nito noong nakaraang Governor's Cup, kung saan ay ito ang nanalong best player of the conference. Natalo man sila ng TNT sa finals ay sa kanya iginawad ang BPC, samantalang si Randy Hollis Jefferson naman ang nanalong best import. Ngayon ay challenge nila si Standhardinger na ibalik ang bangis nito sa ilalim. Naniniwala si Coach Tim Cone isa si Stan sa pinakamalakas na big man sa PBA.
At kung mag-i-step up din si Japet Aguilar, mahirap tibagin ang frontline ng Gin Kings. Dapat ding maging consistent sina Maverick Hanmisi at Stanley Pringle. Ang dalawang ito ang isa sa mga susi ng mabilis na Ginebra play, katuwang ang former MVP na si Scottie Thompson. Mula nang bumalik si Scottie ay nakatuhog ng dalawang magkasunod na panalo ang Gin Kings. Kahit malakas ang panawagan ng mga fans na palitan na si Tony Bishop, ay parang ang walang naririnig si Ginebra coach Tim Cone. Although walang sinasabi sa media, ang American mentor tungkol kay Bishop, siguradong kinakausap niya ng personal ang kanilang import at ina-advise kung paano pa nito mai-improve ang laro. Una pa lang ay sinabi naman agad ni Coach Tim Cone, hindi dapat pagkumparahin sina Tony Bishop at Justin Brownlee. Basta ang alam ng American coach at ng buong coaching staff ng Ginebra, hindi lang sa import nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng kanilang team. Dapat ding mag-step up ang mga locals. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ronald Reyes, salamat kabayan. Iking Sepe, Maria Hiner, Adrian Harabejo, Michael Nicdao, Carlos Kayanan, Chevron TV, Benedict, Erwin Santiago, at si Raymond Iglesia. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.